Inararo ng isang SUV ang pagdiriwang ng mga Pilipino sa isang kalsada sa Vancouver, Canada. 11 ang nasawi kabilang ang 5 taong gulang na bata. Mahigit 20 ang sugatan. Arestado na ang suspect. Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Oh my gosh! Oh my God, you're alive! Oh my gosh! Nagkalat ang katawan ng mga sugatan at patay sa kaling ito sa Vancouver, Canada, Sabado ng gabi. Kasunod yan ng pang-aararo ng isang SUV sa Lapu-Lapu Day celebration ng Filipino community. Ilang sasakyan at food truck din ang nadamay. Agad rumesponde ang mga otoridad. Kinordonan ang kalye at tinulungan ng mga biktima. Hawak na rin ng mga otoridad ang driver ng SUV. Nagpaabot na ng pakikiramay ang konsulado ng Pilipinas sa Canada sa mga biktima. Pinagdarasal nilang maging matatag ang Pinoy community sa gitna ng trahedya. Ayon sa singer na si Apple Yap, katatapos lang ng kanilang performance nang mangyari ang insidente. Hiling niyang ipanalangin ang mga biktima. Ikinalungkot din ni Pangulong Bongbong Marcos na mabiktima ng trahedya ang ating mga kababayan. Nakikiramay raw ang mga Pilipino sa nangyari at gagawin ng pamahalaan ang lahat para matulungan ang mga naiwang pamilya ng mga biktima. Inatasan na raw ni Pangulong Marcos ang mga diplomat at staff ng Vancouver na tulungan ang mga biktima at makipag-ugnayan sa mga otoridad sa Canada. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Phil-Am comedian na si Joe Coy. Ikinalungkot niya raw ang nangyari sa event na para sana ipagdiwang ang magandang kultura ng Pilipinas. Pero sa halip ay ipinagluluksa ngayon ang mga nasawi sa trahedya. Nakiramay rin si Canadian Prime Minister Park Carney sa mga biktima. Patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ng Canada ang sitwasyon. Maging si dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau, nakiramay rin. Inalis naman ng mga otoridad ang anggulong terorismo, pero kinumpirma nilang ang hawak nilang 30 anyos na SUV driver ay dati nang nagkaroon ng history sa mga pulis dahil sa mental health. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.